Sa punto pong ito, makakausap naman po natin si LTFRB Chairman Martin Delgra. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Si Connie Season po ito. Ay, Connie, magandang tanghali. Magandang tanghali. At sa inyong mga tagapakinig din. Opo. Makiki-update lamang po kami sana dito sa Balitang Hali. Ukol po dito sa natapos na Senate hearing kahapon. Iniling ho kasi ng mga transport groups na gawing 5 taon ang transition period para sa pag-modernize po ng mga jeep. Ano ho ang tugon nyo dyan? Posible ho ba ito? Ganito po, we're still on course on our 3-year transition period insofar as yung department order that we have that was already issued last year. Kung merong mga pangangailangan na i-extend natin yung transition period, kasi may mga kailangan pang tatapusin sa pag-implementa ng programang ito, then we will certainly consider that at this when the time comes. Malayo pa naman yung katapusan ng transition period na ito at June 2020. So there's still much time to implement, and if at some point in time kailangan natin sabihin na kulang pa yung panahon na binigay natin sa departamento o sa gobyerno for that matter na ma-implement itong programang ito, then we will consider extending the transition period. Pero sa ngayon, tuloy pa rin tayo nag-implement dito sa modernization program. Pero ang sinasabi ho kasi ni Senator Grace po ay mukhang hindi pa ho tayo handa sa modernization dahil hindi daw malinaw kung ano yung mga requirements para dito. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? I would just like to correct yung isang report na sinasabing what was said in that report na pinospone yung pag-i-implement ng PUVMP. That report would not be accurate. I think they were referring to the Memorandum Circular 2018-008 na kung saan yung issue na that was discussed yesterday as regards yung consolidation of franchises na hanggang March 2019. Ikinabahala ng mga transport group kung anong mangyayari sa kanila after March 2019. Ang sinasabi naman po natin doon is that timeline po yan, hindi po yan siya deadline. Kasi po, yung sinasabi nating March 2019, binibigyan natin sila ng pauna or early initiative, early time to do the preparation for the because the consolidation of the franchises is a component of the PUVNP or yung modernization program. So binibigyan natin sila ng panahon na mag-consolidate. Ito yung timeline that we have set until March 2019. Okay, so now, hindi siguro, yung deadline, Hindi deadline. Hindi po deadline na. Kasi kaya nga, klaruhin ko na lang, kaya yung tanong, anong mangyayari sa kanila after March 2019? Yung mga prangkisa nila, yung mga units nila, patuloy pong valid yung franchise, patuloy yung gagamitin nila yung mga units nila under the existing franchise. Kasi po, nasa loob pa rin tayo ng transition period. I see. So hindi po ibig sabihin na mawawala na yung mga existing units nila after March 2019. Alright. Yun ang gusto kong ipaliwanag. Okay, malinaw na po yan. Kailan po kaya madedesisyon na naman yung petisyong taas pasahe sa mga transport group, sir? Ongoing na po yung final deliberation na yan. We have received the NEDA report last week, late last week. We have initially discussed it, though informally, among the members of the board. Hopefully, we'll be able to come out with a decision soon. I'd like to point out, however, na yung petition na humihiling na pagtaas pasahe ng mga PUJ, nabigyan na rin po sila ng provisional increase ng 1 peso. So yung decision natin is simply to address whether mananatili yung provisional increase o kung mananatili man, yung pangalawang tanong, madadagdagan ba? Kung madadagdagan, magkanong idadagdag? We have to put that into consideration kasi alam natin na it's a delicate balance of interest na kailangan natin ma-ensure yung financial viability ng mga operators. But at the same time, kailangan natin maingat din tayo sa pagdedesisyon
kasi maapektuhan yung milyon-milyon mga mananakay. So we have to balance these two interests involving our stakeholders. Kasi tuloy-tuloy din ang pagtaas ho ng gasolina. Kanina meron na naman, ano? Opo. At, go ahead, good that sir. you mentioned that, Connie. Kasi po, part of our study was actually looking at the historical data, yung galaw ng presyo ng crudo o ng fuel, no? As in relation to yung galaw ng pamasahe, no? And we have noted in fact na pag tataas yung crudo, tataas yung pamasahe, pag bababa yung crudo, bababa yung pamasahe. Now, in fact, in 2008, July, nung tumaas yung crudo ng mga 52 pesos per liter, yung minimum fare was just 8 pesos 50 centavos. Right now, I understand with the latest increase, yung crudo ngayon is something like mga close to 50 pesos per liter. Kasi po yung dati, mga 40, a few days ago, before the recent increase, is 48 pesos 31 centavos per liter. Now, with the additional increase today, it's now moving towards close to 50 pesos per liter. But nevertheless, that said, yung minimum fare na ngayon is already 9 pesos. No? Pero hindi pa rin tayo natapos doon sa pagde-deliberate kung yung tugon na dagdag pasahe kasi nga hindi pa natin natapos yung i-resolve yung petition na yan. Pero you mentioned that you're gonna come out with the decision po dito anytime soon. How soon? Yes. Kasi meron na hong ikinakasang nationwide transport strike ang iba't ibang mga grupo. Baka sana mahabol daw dyan ang pagbibigay ninyo. We have been saying that, no? Kasi as I've said, yung decision-making process sa ngayon, kasi with the NEDA report, tinututukan na natin itong kasong ito. And by the way, it does not only involve PUJ. Kasama na rin po yung sa NEDA report kasi, naisalin na rin yung the study that they have made and the opinion that they have given doon sa petition na dagdag pasahe sa mga bus. I see. So, very likely, at dalawang desisyon ang lalabas dito. Yung sa bus at saka sa PUJ po. Alright, antabayanan po namin yan, sir. Maraming salamat sa inyo pong binigay sa amin. Thank you very much, sir. Yan po naman po si LTFRB Chairman Martin Delgra.